Taurus, good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, so hindi ko masyadong isasagad yung boses ko ngayon. Kasi nag-concert tayo kagabi. Ayan. Okay. So, hello my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po to sa araw ng May 26, 2026. So titingnan po natin kung ano yung mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay ng kanilang reading. Thank you very much. Sa mga napadaan at napasilip lang po sa ating channel, maraming salamat po. Sa mga bago nating subscribers, thank you very much for subscribing, for trusting me. Ayan, sana po ay mahanap ninyo dito sa ating channel kung ano man yung inyong gustong mahanap. 'Di ba? Tama ba ako? Mahanap ninyo dito sa ating channel kung ano yung mga dapat ninyong mahanap. Okay, so let's go tayo, my dear. I need ano daw? I need to free myself from fears and doubt. I am a cage bird. Okay. So, sa card na to, my dear, I think baka may naglilimit sa'yo. May naglilimit sa'yo sa mga sa potential mo. Okay, sa potential mo, sa magandang hinaharap. Kasi nakukuha ko sa card na to, my dear, merong parang may naka-prepared na something sa iyo, my dear. Mayroong magandang may hinanda ang ating buong may kapal para sa iyo, my dear. Okay. Pero nandun, my dear, yung siguro meron ka mga belief system, meron ka mga pinaniniwalaan sa buhay mo. Okay, we have here the search party. Search anxiety. Okay, misplaced, non-attachment. Okay, it's more on search. So, the search party. So, ang nakukuha ko dito, my dear, is parang may pumipigil sa'yo para maabot mo yung kung ano man yung bagay na yun. No? So, this is the day, my dear, May 26, na huwag kang matakot. This is the day na harapin mo yung mga bagay na kinakatakutan mo. Kasi nararamdaman ko na kung ano man tong bagay na kung ano tong bagay na to is talagang kumbaga nandun na siya, naka-ready na siya. Actually may pangalan na siya nakalagay na yung pangalan mo So it's just more on ikaw na lang talaga yung hinihintay. Pero meron ka kasing fears and doubt dito na yun yung pumipigil sa'yo. Pumipigil sa'yo para mahanap mo yung sarili mo. Nagkakaroon ka ng anxiety. Ayan, Nagkakaroon ka ng anxiety. Yung energy ng misplace na nakalagay dito sa card na to, I think it's yourself. Ikaw yun, nami-misplace mo yung, hindi siya gamit, hindi siya kasangkapan. I think ikaw yun. Nawawala yung ikaw, yung authentic na yung signature mo, yung pagiging ikaw. And doon ka kasi minamahal ng mga tao, my dear Doon ka nagugustuhan ng mga tao, yung dating ikaw, yung ikaw mismo. And kaya ka naging ganun dahil yun yung magiging weapon mo para maabot mo yung kung ano yung dapat mong maabot sa buhay, success, katangyagan, kung ano man yan, my dear. Pero ang nangyari, parang dahan-dahan na wala yung pagiging authentic mo na yun, yung pagiging ikaw na wala yun. And napalitan yun ng doubt at saka ng fears. Ano daw? Fear. Okay, takot. Okay.
So, that is F-E-A-R. Sorry ha, minsan kasi hindi ko talaga mapopronounce yung mga words ng maayos kasi nga, basta, yun na yun. Tapos sabi mo dito, I need to free myself from fear and doubt. So, nararamdaman mo talaga, my dear, na teka, may humaharang sa akin. May blockage. Ano ba to? No, maliwanag naman na sinabi dito na takot to at saka pagdududa. Pero, I think it's more on hanapin mo kung saan nanggagaling yung pinaka main source nito. Kasi hindi lang sapat na alam mo na merong takot at pagdududa sa puso mo o sa sarili mo. Kailangan mo siyang hanapin. Di ba meron ka ditong search party? So, posible, my dear, na hanapin mo, my dear, kung saan nanggagaling to. No? Kasi may pinanggagalingan to. Hindi lang sapat, my dear, na alam mo na nag-i-exist to sa buhay mo. Kailangan malaman mo kung saan nanggagaling to. Okay? So, tingnan natin, my dear. Dagdagan pa natin. Kasi nararamdaman ko may nakahanda na para sa iyo. There is a big blessing or parang big opportunity na para sa iyo, pero tuwing malapit ka na doon, tuwing parang abot kamay mo na siya, laging nagkakaroon ng mga delay. Laging nagkakaroon ng pakiramdam na parang lumalayo itong opportunity na to, nawawala siya. Okay, and merong something kasi na nagbabago sa'yo, and dapat hindi yun magbago. Hanggang sa makarating ka dun sa finish line na yun, dapat ganun pa rin talaga siya. Okay, let me see, my dear. Dagdagan natin siya. And kung meron po kayong mga naririnig sa background na ingay, please kindly ignore na lang po. Okay, we have here no filter. Okay, meron kang no filter. I think it's more on kung paano ka magsalita. I think it's more on paano mo i-present yung sarili mo sa mundo. Okay? Kasi hindi natin may di kayang i-please yung buong mundo. Talagang excuse me po. Merong mga tao talaga na hindi ka talaga magugustuhan. So, bakit kailangan mong maging perfect para sa kanila? Bakit kailangan mong baguhin yung sarili mo para sa kanila? Basta alam mo naman sa sarili mo, my dear, na tama yung ginagawa mo, 'di ba? Kasi minsan yung gusto ng ibang tao, nire-reflect nila yun sa'yo. Pero pag in-apply mo naman yun sa sarili mo, hindi na siya nagwo-work. Hindi na siya gumagana kasi iba-iba tayo eh. Iba-iba yung program natin, may bilang isang tao. Although pare-parehas tayong tao, pero iba-iba yung iba-iba yung nakadestino sa atin. 'Di ba? Iba-iba yung nakalagay sa atin na program. So yung program na nakalagay sa kanya, hindi yun magwo-work sa'yo. Pwede mo yun gawing inspiration. 'Di ba? Kung maganda, kunyari may kinalaman sa success, pwede mo siyang gawing inspiration, pero hindi mo pwedeng kunin, my dear, yung pinaka-blueprint niya. Hindi mo pwedeng kunin yung pinaka-blueprint niya kung paano siya naging successful and then i-apply mo sa sarili mo kasi posibleng baka hindi siya magwo-work. Kung magwo-work man siya, baka hindi ka na maging masaya. Kasi hindi mo na i-enjoy yung ginagawa mo. It's more on the blueprint, my dear. Yung blueprint ng buhay mo, kailangan yun ng sundin mo. Kailangan yun ang masunod. So, sa'yo, Taurus, meron ka ditong doubt and fears, okay? I think ang nawala sa'yo is yung boses mo. Yung boses mo ang nawala. I think nandun ka sa moment na parang masyado kang naging sensitive or sensitive dan tama. Yes, tama yon. Masyado kang naging sensitive sa magiging impression mo sa ibang tao to the point na parang hindi na yung kilos mo parang hindi na siya nagiging legit. Hindi na siya okay. Hindi ka na pre-bird, no? Ano ka na? I am a cage bird na. Okay? I am a cage bird na. So, parang pakiramdam mo, my dear, para ka ng robot. Yun ang nangyayari. Kasi,
hindi mo na siguro na-express yung sarili mo, hindi mo na nasasabi yung totoo kasi siguro maraming reason, my dear Taurus. Baka natatakot ka na ma-misunderstood ka ng mga tao, which is the reality naman, araw-araw ka naman na misunderstood ng mga tao, 'di ba? Minsan maski wala kang ginagawa, maski nakaupo ka lang, na misunderstood ka talaga ng mga tao. Um, Possible na kaya ka naging silent, okay, is because of mababa yung self-esteem mo, bumaba yung self-esteem mo. Okay, baka meron nangyari sa iyo, my dear, na nagpababa ng self-esteem mo. Baka nabully ka or na-judge ka or nahusgahan ka, 'di ba? Pero this is the time, my dear, na parang i-spread mo yung wings mo like a butterfly. Yung wag mong intindihin yung sasabihin ng ibang tao about you, lalo na, my dear, kung hindi ka naman nila pinapakain, 'di ba? So, spread your wings like a butterfly. Medyo rude yung sinabi ko, lalo na kung hindi ka naman nila pinapakain. Pero, totoo naman, di ba? Kung wala naman sila na i-contribute sa buhay mo, my dear Taurus, bakit? Bakit kailangan mong... Bakit kailangan mo silang i-please ng i-please? Di ba? Okay, so kukuha ako ng 3 card, my dear, for this. Bala ko pang magdagdag pa ng ibang mga oracle card in the near future. Pero for now, ito muna yung pagtiyagaan natin. Ito muna mga oracle card. Ano daw? Oracle card na meron ako ngayon. Kasi meron ako mga tinatarget talaga na mga oracle card. Pero hindi ko pa siya mabili-bili as of this moment. Kasi meron tayong mga kinakailangan talaga na i-priority sa ating o i-prioritize sa buhay natin. Okay? So ito... hindi ko to ginamit for a very very long time because ang reason dito is nag-fade tong card na to. Okay, para siyang nag-faded siya. Pero kahapon naisip ko gagawa ako ng set ng cards na may mga reversal. Yung naka-reverse ba? So titingnan natin kung kaya ko na mag-interpret ng may mga reversal, no? It's explore lang tayo sa buhay, my dear. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga readings natin, wala talaga tayong specific na spread. Like, meron tayong spread ngayon na ito, tapos mamaya iba na naman. Kasi ayokong ikulong yung sarili ko. Tama ito, The Bird's Cage. Ayoko na ikulong yung sarili ko dun sa isang rotation lang. Gusto ko explore din tayo pag may time. Pero sa'yo naman kasi, my dear, it's more on your voice. Pakiramdam ko sa boses mo, parang may nawala, no? Yung pagiging authentic mo, yung pagiging totoo mo, yung pagiging prangka mo, yung pagiging wala mong pakialam sa kung ano sasabihin ng ibang tao, yun yung nawala, my dear. And, habang tumatanda ko, napapansin ko rin na pag ang tao, hindi talaga siya totoo, yung parang meron siyang parang tinatago or meron siyang parang nahahalata mo yan. Ewan ko kung ako lang pero ako napapansin ko siya lately. Napapansin ko, teka, may something off sa tao na to. Parang ganon. Okay. Let's go na tayo, my dear. Kukuha lang ako ng 3 cards dito. As in 3 cards lang. Tapos, hopefully, in the near future, makapagdagdag pa tayo ng mga iba pang mga cards. Okay, let's go tayo, Taurus. Once again, reading mo ito or let's say, mag-a-apply ito ng May 26, 2000. We have here the 5 of Cups in reverse. We have here the energy of the 2 of Swords in reverse. Ayan na, naka-reverse na silang lahat. Ayan na, teka lang ha. Okay, tingnan natin ha. The 7 of Swords. Okay. It makes sense, my dear. Unahin natin yung upright kasi doon ako medyo familiar sa mga upright. Okay, mas nakukuha ko yung energy na... papaliwanag ko pa ba to? Wag na natin ipaliwanag, my dear. Tatagal tayo. Okay, let's go tayo na sa card na natin. The 7 of Swords, this is energy of sneaky na energy. This is energy na may kinalaman sa pagtatago, paglilihim. And kung i-connect natin siya dun sa oracle card natin, my dear, di ba sinasabi doon na parang
nagbago ka. Okay? It's more on parang meron kang tinatago na something sa energy ng Seven of Sword. Okay. Sa energy ng Five of Cups, pag ito kasi ay naka-upright, naka-focus ka dun sa mga negative. To the point na naka-reverse siya, probably this is a message, my dear, na sinasabi na ngayong araw na ito is about time na wag ka na mag-focus dun sa mga negative. Okay? Wag ka na mag-focus doon sa mga nangyari sa nakaraan. 'Di ba? Matuto ka na lang doon kung meron ka mga trauma, kung meron ka mga kinakatakutan, 'di ba? Wag mong hayaan, my dear, na ikulong ka noon, no? Kasi naka-reverse yung Five of Cups natin. So, this is the day na parang iwaksi mo na yan, my dear. Okay? Talikuran mo na yan. Kung noon pinagtawanan ka, kung noon inuhusgahan ka, kung alam mo yun yung mga ganon. Ramdam kita, my dear, kasi I was nabully din ako during my elementary and high school days, no? Pero alam mo yun, although nararamdaman ko pa rin talaga yung bullying hanggang sa ngayon, parang may mga ganun pa rin. Pero hinaharap ko siya. Alam mo paano ko siya hinaharap? Inaano ko yung edad ko. 'Di ba sabi ko, 40s na ako, dapat di nyo na ako binubuli, matanda na ako. Ginaganon ko yung sarili ko kasi minsan nakakalimutan ko na, ay, hindi na pala ako bata, di ba? Matanda na ako. So, yun ang paulit-ulit ko sinasabi sa sarili ko, my dear, minsan pag naalala ko yung mga trauma ko in the past. And aminado naman ako na naging trauma ko talaga siya kasi grabe naman talaga yung bullying na nangyari during elementary and high school, no? Pero ngayon ko iniisip na, okay, hindi niyo na pwede gawin sa akin yan kasi matanda na ako, 'di ba? Lulugar kayo, baka baka samain kayo sa akin, ganon. So, pag meron mga tao na parang dinidiscriminate ako, yun kaagad yung nagiging ano ko sa sarili ko, yung nagiging bangon ko, 'di ba? Na parang okay, matanda ka na. So, pag naisip ko yung okay, matanda na ako, hindi na ako bata, that's the time na nakakapagsalita talaga ako ng hindi maganda sa ibang tao na, oy, bastos ka, bastos yung bunganga mo ha. 'Di ba? Parang ganon. So I learn how to fight back. So pero kung hindi siguro ako nakahanap ng paraan kung paano ko maharap yung bagay na yon, kung hindi ko siguro na-realize na matanda na ako at dapat hindi ako nabubuli, 'di ba? Baka hanggang ngayon, 'di ba? Limitado pa rin talaga ang mga kilos ko, my dear. Wala pa rin talaga akong, although may mga things pa rin talaga, may na sumusumpong talaga siya, pero pinagpipilitan ko talaga siyang labanan talaga. At ang panlaban ko dun is yung edad ko kasi hindi naman ako bata, my dear. Hindi naman ako 17, 18, 19. Ano ka ba? Wala na nga ako sa kalendaryo. Wala na nga ako sa kalendaryo, 'di ba? Sa loto na lang tayo nandoon, 'di ba? So bakit mo hayaan na i-disrespect ka ng mga tao, 'di ba? Yun kasi ang madalas na nangyari sa akin, mga disrespectful na tao. Pero ngayon talaga, lumalaban na talaga ako, my dear. Like, pag meron talagang mga tao na dinidisrespect ako, talagang nakakarinig ka talaga sa akin ng hindi maganda. Dahil pasmado yung bunganga mo, ginaganon ko talaga. Okay, so we have here the energy of the Two of Sword, okay? So, this is more on, I think, baka dinideny mo, my dear. Okay, this is also energy of denial pag naka-upright. Hindi ka makagawa ng desisyon kasi naka-cross yung kamay nito. And pag naka-reverse siya ng ganyan, itong dalawang card na to, my dear, okay, it's more on facing your fears ang sinasabi dito, my dear, sa dalawang card na ito. 'Di ba? Nagawa natin ang reversal. Yehey! Actually, ayoko talagang gawin yung reversal na yan. And it makes sense kung this is the first time, my dear, na ginawa ko to, ha? Sa'yo pa talaga. Sa'yo ko pa talaga siya ginawa. And it makes sense. As in, nagmamatch. Alam mo, my dear, minsan, naiisip ko, yung mga dapat kong gawin sa araw-araw, hindi man siya maging beneficial para sa akin, magiging beneficial siya para sa iba. So, sometimes bumabangon ako, hindi para sa akin. No? Magiging plastic naman ako kung hindi naman sasabihin hindi para sa akin. Siyempre bumabangon ako para sa mga pangarap ko. Pero sometimes, pag wala ako sa mood or hindi ako motivated, iniisip ko, baka meron mga taong naghihintay sa akin. Baka meron mga taong, alam mo yun, nag-aabang, naghihintay sa reading ko or something. And eto na yung isang living proof, my dear, na itong reading na to na ginawa ko ngayon, from the format, from the setup and everything,
Para sa iyo talaga to. Sa energy ng Seven of Swords, anyway, dami ko na naman chika. Ito naman kaya napapaus tayo. Okay. Sa energy ng Seven of Swords, my dear, this is energy of hiding something. My dear, wala kang dapat itago. No? Okay lang kung hindi ka perfect. Okay lang kung marami kang flaws. That's what make you unique and that's what make you beautiful, my dear. Okay? So, sa araw na to is more on acceptance, my dear. Yung mga doubt mo, yung mga pagdududa mo sa sarili mo, tanggalin mo yan. Nothing is impossible, my dear. Wala silang hindi kayang gawin na hindi mo rin kayang gawin. Yung mga bagay na kinakatakutan mo, harapin mo yun, my dear. Harapin mo lahat yung mga bagay na kinakatakutan mo. Dahan-dahan mo silang harapin, my dear. Hanapin mo yung pinaka main source kung bakit ka natatakot, kung bakit ka nagkakaroon ng doubt, at hugutin mo yun, my dear, from the very, very roots. Okay? Hugutin mo yun. And, I think yun ang kailangan mo hanapin ngayong araw na to, and you need to bring back the old you, yung very open, very vocal, yung talagang meron energy ng freedom, na parang you are expressing itong no filter, my dear. It's more on saying the truth. Kung ano yung galing sa puso mo. 'Di ba? Kasi baka sa ibang tao hindi nila na-appreciate yung pagiging prangka mo or pagiging diretsuhan mo. Pero baka yung kaluluwa mo, my dear, yung soul mo ang nakikinabang doon. Okay? Sometimes, kailangan natin, or most of the time, kailangan natin i-priority, my dear, yung ating sarili. Okay? So, sa energy ng Five of Cups at saka ng Two of Swords, this is more on letting go. Kailangan mo na makalaya, my dear, sa hawla or sa cage kung saan ka nakakulong sa araw na ito. No more hiding. No? No more hiding. No more filter. 'Di ba? Kasi baka yan, my dear, yung naglilimit papunta doon sa gusto mong mangyari sa buhay. Okay? So, my dear Taurus, I hope na nagustuhan mo yung reading natin ngayong araw na ito. And kagaya po ng lagi kong sinasabi, hindi ko nga lang po nasabi sa bandang unahan, na ang tanging hiling at dasal ko po sa ating buong may kapal, na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, Taurus, and have a nice day. Enjoy this day, my dear. Thank you.